Sa loob ng isang taon, hindi lang mga balita, kundi mga personalidad ang naging sentro ng atensyon sa social media. Mula sa akusasyon ni late Congressman Richard Gomez laban sa media, hanggang sa kwelang palitan ng komento ni na Mayor Vico Soto at satire creator na si Ichan. Naging usap-usapan din ang matapang na birthday wish ni Cara David laban sa korupsyon. At sa pagtatapos ng taong 2025, muling nag-ingay ang online world sa all-purpose Queen font na inspired kay Queen Yasmin. Mga kwentong nagpaaliw at nagpaingay sa digital space, mga viral moments na tatak 2025. Ako po si Arnold Herrera ng Deezer HTV at samahan niyo po kaming balikan ang ilan sa mga viral personalities at stories na naging laman ng online conversation ngayong taon. Dito lang po sa TNVS, Trending and Viral Show. Mabilis na inalmahan ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang di umano'y targeted media spin o pagdumog sa kanya ng media nang idawit ito ni matagop Mayor Bernie Tacoy sa issue ng flood control. Sa Facebook post ng kongresista, inilahad nito ang ani ay pagkakahalintulad sa mga mensahe ng news media outlets na para bang may nagkukumpas o nagbayad sa mga ito para kumilos. Kalakip ng kanyang post ang screenshots ng private messages ng mga news reporter at producer na nakipag-ugnayan sa kanyang opisina para sa isang interview at makuha ang kanyang panig. May galing sa GMA News, Billionaire News Channel, TV5 at iba pang major radio, TV at publications. Maging ang kanilang personal phone numbers ay isinapubliko na rin ng dating aktor, bagay na kinundena ng National Union of Journalists of the Philippines dahil sa posibleng paglabag sa data privacy at banta ng harassment. Ayon sa Union, pabor pa nga sa kongresista ang lapitan nito ng mga journalist dahil binibigyan nito ng pagkakataon na linisin ang kanyang pangalan. Higit pa rito, trabaho naman daw talaga ito ng media. Matatandaan na binweltahan ni Tacoy si Gomez sa akusasyong sinasakyan lang nito ang issue ng flood control sa bansa. August 25 nang agad masirang ongoing 48 million pesos na flood control project sa Barangay Riverside dahil umano sa ulan. Bago pa man ang nakatakdasa ng pagtatapos nito ngayong Setyembre. Para sa Deezer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 5, 10, 15, 20. Nag-aral ka hanggang 20 years old. Tapos, magtatrabaho ka hanggang 60 years old. Imagine, ang tagal niyan. Puro pagtatrabaho lang yung ginagawa mo. Sumisikat ngayon sa social media ang content creator na si Ichan Remigio dahil sa kanyang mga kakaibang real-life advice para sumakses sa buhay. Imbes kasi na karaniwang payo na magpursigi at trust the process, ay dinala niya ito sa satirical na atake kung saan ang paggawa ng illegal ay ang mabilis na paraan para umangat basta wag lang magiging greedy para hindi mahuli. Kuwang-kuwa nito ang kiliti ng netizens na tila mas naging napapanahon dahil sa maingay na issue ng flood control projects at sa umanong nananakaw na pondo ng taong bayan. Kaya pati si Pasig City Mayor Vico Soto ay napansin ang video ni Ichan na uploaded pa noong Mayo at tumakot na ng milyong-milyong views sa TikTok, Facebook at Instagram. Kamakailan kasi ay napakomment si Mayor at nagtanong kay Ichan na kunwari raw ay 36 years old at pwede pa rin ba ito gawin and just for asking for a friend. Tuwang-tuwa naman ang netizens sa naturang komento na pinusuan ng higit 20,000 netizens. Ang reply ni Ichan ay late na si Mayor at piliin na lamang maging mabuting tao tulad na ginagawa nito sa kanyang pinamumuno ang lungsod. Sa hiwalay naman na video ay may pakiusap naman si Ichan kay Mayor at nagbigay din ito ng pasasalamat. Isa ka sa pag-asa namin eh. Huwag ka nang makinig sa akin. Kidding aside, thank you so much. Nang dahil sa'yo, nagkakaroon kami ng pag-asa. Samantalang paunawa sa publiko na ang mga content ni Ichan Remigio ay nasa formang satirikal at ginagamit lamang sa konteksto ng entertainment. Para sa Deezer HTV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ng broadcast journalist na si Cara David matapos i-post ang kanyang birthday celebration sa Facebook kung saan ibinunyag niya ang kanyang wish na sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Makikita sa video na nagdi-dinner si David kasama ang pamilya ng kanyang asawa nang iabot sa kanyang birthday cake na may mga nakasinding kandila. Pagkatapos ng kanyang wish, sabay tawa naman ang kanyang mga kasama.
Umabot na sa milyong views, higit 600,000 likes, halos 200,000 shares at 41,000 na komento ang nasabing post, kung saan maraming netizens ang sumang-ayon at nagsabing sana'y matupad ang wish ng journalist. Naging usap-usapan ito habang mainit ang mga balita tungkol sa umano'y anomalyas sa bilyong-bilyong halaga ng flood control projects na umabot na sa 1.9 trillion pesos sa nakalipas na 15 years, na kalahati umano ay nawala sa korupsyon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa pagturo ng vocalizations hanggang sa spoken poetry, talaga namang pinatunayan ni Queen na siya ay isang all-purpose queen. Ito ay matapos maging instant trending ang bagong design package ng editing platform ng Canva na All-Purpose Queen, kung saan tampok ang one and only queen of voice box and poetry. Sa ilalim ng assets, mula A to Z ay kinayayang gawin ni Queen Yasmin. At ito pa, meron ding inilabas na stock photos, Queemojis at Queen of Signs, kung saan hawak ni Queen ang blankong banner kung saan maaring ilagay ang inyong own text. Wet market naman ang peg ni Queen sa stock photos habang suot ang formal na business attire, habang para naman sa bite or flight ay tila enjoy si Queen sa kanyang Mango Graham. Ang online world, syempre ay hindi nagpauli sa kanilang entries. Una na rito ang napapanahon at laging pinag-uusapan na hirit ni Senator Bam Aquino na edukasyon, hindi korupsyon. Ang Hotel Sogo ay talaga namang humirit din. Meron din ang Cebu Pacific na pahin sa kanilang paparating na seat sale at maging ang ilan pang food, shopping, and delivery services. Samantala, labis naman na pasasalamat ni Queen Yasmin sa oportunidad na binigay sa kanya na Canva na talaga namang #Queen. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagpapatuloy na ating recap para sa taong 2025, kung papipiliin ka ng isang salita na maglalarawan sa taong ito, ano kaya yun? Baha, flood control, o DPWH? Malalaking isyong politika man ang pumutok ngayong taon, ano-ano naman kaya ang mga paksa at salita ang bumida at pumaldo sa mundo ng social media? Ang listahan ng mga salitang bukang bibig ng mga Pinoy sa nagdaang 2025. Balikan sa report na ito. Sa dami ng kontrobersiyang kinaharap ng Pilipinas sa taong 2025, kasabay rin itong nagsulputan ng ilan sa mga bagong salita na bukang bibig ng mga Pinoy sa mundo ng social media. Una sa listahan, sobrang Latina. Sobrang Latina! Talaga ng babae na, hayop ka talaga! Salitang pinasikat ng TikTok personality na si Cesabol, tumutukoy ito sa isang tao na matapang, confident at fierce, hindi lang sa forma at postura, kundi maging sa husay ng pananalita. Kakambal din ito ang isa pang salita na munyeka na siya namang kadalasang ginagamit sa mga kandidata natin sa local at international pageants na sa sobrang ganda ay mistulan na itong mga manika. Hindi rin mawawala ang isa pa sa mga pumaldo sa lahat, paldo. Salitang madalas na uugnay sa pagkamit ng malaking tumpok o halaga ng isang bagay. Kadalasan ay pera. Kaya kapag sinabing pumaldo si inaanak nitong nagdaang Pasko, alam na this. Pasok din sa listahan ang mga kalalakihan na mahilig uminom ng matcha, palaging gumagamit ng tote bag at labubu bilang OOTD, ang performative male. Karaniwan itong ibinabansag sa mga lalaking sadyang gumagawa ng mga bagay na ideal sa paningin ng mga babae. Pasok din sa kanilang mga gawain ang pagbabasa ng mga libro sa loob ng cafe at pagiging maalam sa mga female authors. Nariyan din ang propaganda I'm not falling for na sumikat sa mundo ng TikTok at tumutukoy sa mga bagay, kultura at pag-uugali na para sa ilan ay manipulative o problematic di umano. Gaya na lamang ng pagtanaw ng utang na loob at pagiging tikom ng bibig pagdating sa usaping politika. Kasama rin dito ang tinatawag na hustle culture, kung saan pinupuri ang pagiging workaholic ng isang tao na sinasabing katumbas daw ng kanyang husay, halaga at tagumpay sa kanyang karera. Ilan pa sa mga humabol sa pagtatapos ng 2025 ang salitang organic encounter na tumutukoy sa isang uri ng romantic connection na nabuo sa natural na paraan at hindi sa pamamagitan ng online dating. Maliban dito,
pumatok din ang mga salitang gaya ng out of farming at rage bait. Para sa Dazer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumako naman tayo sa mga kwentong dito mismo natin sa TNVS na panood at nadinig. Una na riyan ng espesyal na Halloween episode kung saan binigyang espasyo natin ang mga kwentong lampas sa nakikita. Mula sa mga paniniwala tuwing undas hanggang sa mga paranormal encounters na umani ng matinding reaksyon sa online world. Sa aming eksklusibong panayam kina Ray Sibayan ng Gabi na Misteryo at Miss Marie Cris Nonato ng Voiceless Whispers, isang medium, animal communicator at Reiki master, mas pinalalim natin ang usapin tungkol sa mundong hindi kayang ipaliwanag ng agham. Ngunit, buhay na buhay sa kultura ng mga Pilipino. Simulan po natin sa tradisyon. Tuwing Halloween po or undas, ano-ano po ba yung mga kaugalian nating mga Pilipino na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin po sa ating mga Pilipino? Yung tulad itong ginagawa nga natin bago mag November 1 and November 2 ay talagang kailangan nating bigyan ng respeto yung mga namatay nating mga mahal sa buhay. At ito'y halaw sa mga naunang tradisyon na rin na ating sinusunod. In fact, ito ay namana natin sa panahon ng Kastila, di ba? Ang sinasabi na ito ay nagsimula pa sa mga Meksikano. Yung kanilang kapiyastahan na tuwing November 1 and 2, yung the Day of the Dead nila. Yun yung parang dito halaw dun sa ating sinusunod na tradisyon sa Pilipinas. And of course, nagsimula yan dun sa mga panahon na, actually, before pa tayo masakop ng mga Kastila, meron na rin tayong ginagawa nung mga panahon na yon. Di ba, I don't know if you remember yung nangangaluluwa. Yeah, actually po pag-uusapan po natin Tradisyon mamaya. yun ng mga Yes. Pilipino, yung kumakanta sa mga bawat bahay at nangangaluluwa sila. Kumbaga para po siyang caroling po pero para sa Yes, mga yes. kaluluwang namayapa na. Pero gusto ko din po sana pag-usapan kasi actually hindi po ako familiar and I'm not sure kung naabutan ko po siya or nakikita ko po siya sa mga neighborhood po dito sa Metro Manila. So, tingin niyo po ba existing pa rin po itong tradition na ito? I think meron pa siguro sa mga kanayunan. Meron pa rin ganitong mga tradisyon, pero bibihira na lang sa ngayon. Personally po ba na-experience and naka-encounter Ako, na po kayo? naka-encounter na ako niyan when I was still in elementary days. Ang tagal na rin po pala. Matagal na yun. Ang That tagal na rin was, po. I think, mga 80s pa yon. So during that time talagang aktibo yung ganito eh. Nangangaluluwa, kumakanta sa bawat bahay, parang naghihintay ng mga regalo. Yan. Parang Christmas eh. So, although mayroon siyang twist na parang comedy ang dating, mayroong umaalulong sa paligid. So parang comedy po yung atake po ng Yes. Parang may umaalulong sa paligid, tapos mayroon pang sinasabi na habang umaalulong, may kumukuha ng itlog na manok sa mga sa may mga inahing manok na parang gano'n. Ang dami palang nangyayari dun sa ano. Pero pangangaluluwa. ano yun, katuwaan, masaya, hindi naman talaga takutan. Kayo po ba, Miss Marie Cris, ano po ba yung mga traditions po ng mga Filipinos na tingin niyo po, ngayon buhay na buhay pa rin po, from your perspective po as a Reiki master and animal communicator? Ako personally, hindi ko na inabutan yung mga nangangaluluwa. Ay, No? hindi na rin po. So, matagal na talaga. Yeah, matagal na rin yun na hindi ko na nakikita, hindi ko na na-experience. Pero sa amin, personally, kasi ngayon may mix na rin ng mga binuburol talaga, nililibing under the ground, no? Tsaka merong kinikremate. So, some people, inuuwi nila yung cremated remains, di ba? Some people Yes. choose that. So, yung mga iba, yung cremains na nasa loob ng bahay nila, they put candles or they put incense, ganon. Picture, tapos nag-aalay even ng food, di ba? And kami, personally, yung mga lola ko, dinadalo namin talaga sa puntod nila. Lilinisin yon, magdadala kami ng pentel pen, kailangan namin i-mark ulit yung mga names, yung mga drawing na nag-fade out na, no? Tapos maglalagay ng bulaklak, pagkain, tapos magkukwentuhan lang kami. Tapos yun na yung sama-sama naming picture taking, gano'n. Kumbaga parang family bonding na Yes, rin po. oo, Kumbaga oo. kung ano yung ginagawa ng mga typical Filipino families kapag undas na Yeah. dumarayo sa Manila North Cemetery, yan. Manila South Cemetery. Kumbaga, ayan, paparating na tayo sa panahon ng undas. Marami na namang mga kababayan natin na
talagang nagsisiuwian sa kanilang mga probinsya. And now moving forward po, para po sa isang bansa tulad ng Pilipinas kung saan alam naman natin, social media is life yan. Laging hawak natin ang ating mga cellphones. Weirdly po, nananatili pa rin po yung malalim na connection nating mga Pilipino tungkol po sa mga kaluluwa at mga mundo ng mga patay. May kinalaman po ba ito sa ating religion or sa malayong kultura na po nating mga Pilipino? I think para sa akin hindi naman lahat based on religion, pero mostly meron pa rin talagang mga belief system na kapag ganitong religion, hindi naniniwala sa kaluluwa, hindi naniniwala na may gumagalang kaluluwa, ganon. May mga certain religion naman na hindi rin naniniwala sa reincarnation, ganyan. So baseline kasi natin yung paniniwala na yon, yung mga tungkol sa religion na kinalakihan natin. Pero not everything is about religion. So merong mga iba, ito yung religion nila. According to their religion, hindi sila naniniwala sa bulto, di ba? Pero naka-experience sila. So that's a different thing. So parang it's based on religion and culture na rin. Yung experiences about dead and spirits. Kasunod nito, isang eksklusibong pagbabalik tanaw naman sa buhay ni Nisi Makuha Elizalde. Mula sa kanyang pagiging ballerina hanggang sa kanyang mga papel bilang lawyer, photographer at jiu-jitsu blue belt at ang viral na mother-daughter bonding nila ng ating pambansang prima ballerina na si Lisa Makuha Elizalde. Sa kanyang pagbabalik Pilipinas, ibinahagi ni Nisi ang bagong direksyon at susunod na yugto ng kanyang personal at profesional na buhay. You know, many Filipinos recently discovered you because of your viral TikTok videos with your mom, of course, the legendary prima ballerina, Miss Lisa Makuha Elizalde. And how has it been since those videos took over the TikTok For You page of many social media netizens? Ano pong feeling na nagva-viral kayo ngayon? Weird. Yeah. Weird, kakaiba. Ang dami-dami nagsisend sa akin na, uy, nakita ito ng kaibigan ko in the States, kaibigan ko dito sa Pilipinas. So, sinend sa akin ito at alam nila nakilala kita. Yung mga ganon. Tsaka, ang dami din mga brands na nagsend sa amin ng mga makeup. Kasi nga si mama, dinidikdik niya yung powder niya, di ba? So, nagsend ang Avon, Colorette. Ang dami. Human Nature, syempre. Human Nature nga galing yung original. Original brand. Yeah, ang weird. Ang weird. Kakaiba talaga. So is it positive naman po? Positive, sobrang positive. Sobra. Sobrang daming endorsements na pumapasok, mga possible na mga brands, no? Yeah. Kaway-kaway naman sa mga brands na kumakatok sa pamilya Elizalde. Hello po sa inyo. So, talking about those videos, you know, the first one that went viral, again, yun nga po yung makeup. Your mom was scraping the last bit of her makeup powder. Talagang sinusulit niya talaga ang napakaliit na peraso ng ating makeup. And syempre, napaka-importante po nito, especially sa mga kababaihan na gumagamit ng makeup. Na-expect niyo po ba na magva-viral po itong simple and candid moment sa social media? No, hindi. As in, alam mo, I'm just roasting my mom, you know? Parang nakita ko lang siya, ginaganon niya yung powder niya, yung applicator pa nasa mesa, ganyan talaga si mama eh. At madalas talaga ako na video ko lang yung mga funny moments niya. At sinabi niya naman din sa akin, huy, wag mong i-post yan. Pero syempre nagpaalam naman ako. At yun inedit ko, sabi ko, hindi ko naman expect na ganyan ka-viral. Siyempre, alam ko na yung nanay ko si Lisa Makuha. So, may mga tao naman na mag-recognize sa kanya. Pero yung ganito Ka-viral. Talagang pumuputok yung notifications. Yes, Sunod-sunod. as in, naging from 100 followers ako sa TikTok. Ngayon, siguro mga 9,800 na ako. Ay, ang bilis. Mga 2 Just linggo. for that viral video. Yeah, as in. So, aside from that, there was also a video na kanina nakita natin na may video po na nag-clarify and nag-explain pa kayo sa publiko na kayo po ay anak ni Miss Lisa Makuha Elizalde. Na na-surprise po yung maraming viewers na malaman nilang anak po pala kayo ni Miss Lisa Makuha Elizalde. Ano pong feeling na ganun po yung reaction nila na, oh, she's the daughter. Yeah. How is it? Medyo sanay naman ako dyan eh. Kasi kahit nung bata ako, anak, Lisa Makuha's daughter, parang yan yung naging title ko. Especially nung nag-umpisa na akong sumayaw din. At isa ako sa mga company members sa Bali, Manila. So, ang dami talaga nag-recognize sa akin na, oh, Lisa Makuha's daughter. But, syempre,
na yun, lumaki na ako, hindi na ako ballerina. So, ang dami na parang hindi nila alam na may anak pala silang si Lisa Makuhan na babae. And then, syempre, yung nanay ko talaga, batang-bata pa yung itsura. So, ang dami nagsasabi na, ay, may anak pala siya. Yes, dalawa. After niyo pong ma-injure, pumunta po kayo ng States to Yes. study law. And now you are an attorney, right? Yes. Yeah. So, you shifted from ballet to law. Ano po ba yung nag-inspire po sa inyo para ipagpalit yung stage para sa isang courtroom? Wow. Very deep, no? Very deep. Wow. Nung bata ako, bago ako nag-ballet, actually, I wanted to be a lawyer. Kasi may time na nag-away kami ng kapatid ko, yung si Mac. At ang gusto ko talaga na yung favorite color ko, blue. At hindi pwede na kaming dalawa, favorite color namin ang blue. Kailangan iba din yung sa kanya. Like this one? Yes, That? blue was my favorite. No, joke lang. Red actually was Red. my favorite color. At may argument talaga ako. Siguro mga 6 years old lang ako dito na sinabi ko sa kapatid ko, dapat yung favorite color mo, blue, kasi ganito. Ang May dami-dami evidence. kong, yes. Nakalatag lahat ng At detalye. syempre, 4 years old lang yung kapatid ko. He was, okay, yeah. Wala naman siyang, yun, easy crowd yan eh. Easy judge lang yan eh. Pero nandun yung lola ko. At yung lola ko talaga, tingin lang sa amin dalawa, naglalaro. Tapos may sinabi siyang, ay naku, Missy, alam mo, you would make a good lawyer. Pero 6 years old lang ako, pero pumasok mo sa utak ko na, ano yan? Andun medyo nag-umpisa na, I would make a good lawyer, ano nga yan. Tapos yung lola ko minsan nagdadala ng mga newspaper clippings about law school dito sa Pilipinas. And when I went to school naman sa States, medyo nag-pivot naman ako. Akala ko business ako muna. Tapos yun, nagka-pandemic. Nag-pandemic. Na-affect din kayo ng pandemic. Yeah, after the pandemic, nasa LA pa ako nun. At nagpaisip lang ako na, I always wanted to be a lawyer, pero hindi lang natuloy. At parang may nagtanong sa akin na, bakit hindi mo na lang ituloy? Oo nga, wala naman akong dahilan kung bakit tumigil. So, yun. Nag-umpisa na ako mag-LSAT, everything like that, to study and eventually apply for law school. And sa law school naman mismo, balak ko talaga public interest law. So, working for the people, working for people who might not be able to afford. At yan na po ang ilan sa mga kwentong nag-trending at nagpasimula ng usapan sa online world. Mula sa isang post, isang video o isang komento, mga sandaling naging viral at humubog sa digital conversation ng taong 2025. At sa pagpasok ng 2026, tuloy-tuloy pa rin nating babantayan kung ano magpapaingay, magpapatawa, magpapatanong at magpapaisip sa ating mula sa mga social media feed. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa hanggang sa huling araw ng 2025. Magkita-kita tayong muli bukas, January 1, 2026 para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy New Year po sa ating lahat.